Grand Monaco. Good morning. How can I help you? Nangungontrata ako ng mga masonry work, paggawa lang ng mga pinto, mga bintana, at saka nagseset lang ako ng mga tile setting noon ng mga banyo. Doon sa maliliit na paninimula ako sa pangungontrata, natutunan ko ngayon yung mga detalye ng construction, no? Si Engineer Reynaldo Carpio, Pangulo ng Grand Monaco Estate Developers Incorporated, ay tila walang kapaguran sa pagpupursige upang lalong mapaunlad ang kanilang kumpanya. Ito'y sa pamamagitan ng formula niya sa pag-asenso, ang sipag, tiyaga, at diskarte. Kung tutuusin, malayo na ang kanyang narating sa buhay mula sa pagiging contractor noong 1987. Marami akong mga karanasan ng mga dinaanan, lalo na nung panahon na nagkaroon ng Asian Financial Crisis, na kung saan ang ating bansa ay nakaranas ng economic crisis. So marami akong mga kliyente noon na mga napagsilbihan pero hindi naman sila nakakabayad sa akin. Nung binayaran kami ng client namin ng lupa, maraming lupa yon dahil hindi nila na-loan yung kanilang property. Hindi sila na-aprobahan ng bank. So, ang ginawa, walang cash. So, yun ang binayad sa amin. Ang mga titulo ng lupang ibinayad sa kanila ay naging daan upang makapagpatayo ng sariling pabahay ang Grand Monaco noong 2003. We started 2 houses, 3 houses, 9 houses. I was the one assigned in loans department. Lahat ng mga buyers namin, pinapasok namin sa bangko. Kasi we have 20% down payment isang year. Itatayo mo yung bahay for 3 to 4 months. So pag natayo na yung bahay, yung 80% will be financed by the bank. So one time yun na makukuha mo. Maitatayo ulit siya. So ganun lang umiikot yun. Hanggang sa umikot na pataas ang magandang kapalaran nila sa negosyo. Inuhukay pa lang siya, may gusto nang bumili. Cash buyer pa yung mga bumibili. And then, humanap na kami ng ibang lots para tayuan. Sa pagtutulungan ni na Engineer Ray at ang kanyang may bahay, kasama siyempre ang Grand Monaco team na patakbo nila ng maayos ang kumpanya. Siya yung sa operations. He's the one looking for the projects. And I am the one naman funding the project. So, it's a perfect combination, di ba? Merong magaling sa operation, may magaling din sa paghahanap ng funding para sa ating projects. Dahil kung walang funding, walang project. Pag walang project, walang funding, di ba? Nagsimulang lumaki ang kumpanya nang pasukin nito ang joint ventures sa kanilang mga proyektong pabahay noong 2004. And because of Grand Monaco's impressive track record, insofar as project completion and delivery in the last decade, we've sort of managed to establish that industry goodwill, which undoubtedly has earned the trust and confidence of the banking sector, as well as various landowners who have opted to entrust their properties to us for a joint venture partnership. Ang multibilyong kumpanyang Grand Monaco ang developer o namamahala sa construction ng mga pabahay sa lupain ng kanilang mga kasosyo sa negosyong ito. At dahil sa tiwala ng mga bangko sa Grand Monaco, sinusuportahan nito ang kanilang mga proyekto. Lalo na pagka nakikita nila na yung kumpanya ay talagang maganda yung pamamalakad. Kahit nga hindi ka magsabi sa kanila, sila na mismo yung lumalapit para mag-alok sila ng kanilang mga product line na pwede nilang maitulong sa iyong kumpanya tungo sa iyong pagpapalago. Ngayon, libo-libong bahay na ang naitayo ng Grand Monaco at patuloy na itinatayo pa upang matugunan ang kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Lahat ng bumubuo sa kumpanya ay may responsibilidad para ito'y mapangalagaan. Ito yung goodwill nito, ito yung track record, ito yung iyong reputasyon na binuo sa mahabang panahon na hindi po pwedeng baklasin ng basta-basta lamang. Sapagkat ang pundasyon ng pinuno nito ay subok na ng panahon. Kumbaga sa isang building, ang hanap buhay natin ay construction,
Ibig sabihin, ang goodwill ay naitatag mo ng maayos ang pundasyon. Itong building nito ay handang tumanggap ng maraming palapag para ito maging matibay. Ang katatagan ng kumpanya ay nasa pinuno na siyang namamahala sa lahat. Confidence siya sa mga tao niya kasi pinapaalaguan niya eh. No? The way he does things is, I will give you tasking, no, na tama at appropriate for you, pero hindi ko bibigay sa iyo ng hindi ka equipped. Ini-equip niya yung tao, binibigyan niya ng tamang oras, binibigyan niya ng tamang education. At bilang pangulo ng kumpanya, nagpakadalubhasa sa kanyang pag-aaral si Engineer Ray Carpio. Being the president of the organization, I have a passion in education. Ako nakatapos ng civil engineer at saka geodetic engineer. At dahil sa nais niyang maging ehemplo ng lahat, kanyang sinusuportahan ang pag-aaral ng mga empleyado upang makamit din ito ang pinakamataas na antas ng edukasyon. Kasi ang isang tao, pagka ito'y nakapag-aral ng mas mataas na antas, lumalawak yung kanyang pananaw sa buhay. At hindi lamang yung opisina makikinabang, o hindi pati siya mismong personal, yung paano niyang patatakbuhin ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, sigurado yun na tataas din ang kalidad. 5 to 10 years from now, kung patuloy na ang lahat ng mga empleyado nito ay patuloy na nag-aaral, nagpapakadalubhasa, maging masteral degree, maging doctorate, at ang mga workers nito ay patuloy na nate-train para lalong maging highly skilled sila, I would say that Grand Monaco family is like a team working like a champion. Ipinapatupad sa Grand Monaco ang Total Quality Management sa pamamagitan ng teamwork o kooperasyon ng bawat isa sa kanilang mga trabaho. Laging sinasabi ng ating presidente dito sa Grand Monaco, pag nagtrabaho ka, ibigay mo talaga yung best mo. Parang isang tunay na pamilya ang aming samahan. Napakalaking bagay ng orientation ng kumpanya bilang family-oriented. So, pagka nagkakaroon ng problema, ang isang kasama namin, hindi siya mahirap kausapin o sabihan o tulungan. Kasi pakikisama namin parang pamilya eh. Walang sapawan, walang mas magaling ako. Kung hindi, pag may nakikita ka na argabyado, gusto mo natutulungan siya, gusto mo parehas kayong umaasenso. Higit sa lahat, ang patuloy na pag-asenso ng Grand Monaco ay dahil sa mataas na kalidad sa bawat aspeto ng paggawa ng kanilang pabahay. Sa pagpaplano pa lamang kung saan itatayo ang pabahay at ang disenyo ay pinag-aaralang mabuti. So environmental friendly ang ating mga design. As much as possible, we preserve and respect the environment. So kung may puno tayo nakita dyan, hinahayaan natin manatili sa lugar niya ang puno niya. Bilang isang project engineer, sa pagtatayo ng bahay, ang unang hakbang na ginagawa namin ay nagkakaroon kami ng site inspection para malaman ang kondisyon ng lugar. Aakma ba ang itatayo namin bahay, townhouse or single story or socialized na bahay. So ang isang raw land o isang bakanting lote ay kailangang iayos siya gamit ang mga malaking heavy equipment. Ang kumpanya po ay nag-invest sa mga equipment na ito, makabagong kagamitan at teknolohiya. Sa dami ng aming project na subdivision na dinidevelop, tinitiyak namin na laging handa yung equipment. Every time na may mga problema yung equipment, kailangan ma-repair ka agad. Magamit po kami ng iba't ibang pamamaraan at strategy para maging mapabilis ang paggawa ng mga proyekto. Sa operation, meron kaming kasabihan na sa unang upak, tumpak. Kasi napakahalaga nun. Sa umpisa pa lang, alam mo na ang gagawin mo. Dahil pag ikaw ay nagkamali, ito ay may karagdagang gastos. Pero ang management ay may mga programa para maiwasan yung mga pagkakamali na yon. Ang tao, kapag tumigil sa paghahasa, ibig sabihin nun, pumupurol, di ba? So kaya kami, kahit yung mga tao namin sa field ay tinetrain namin para ang bawat isa ay maging magaling. Tulad namin mga contractors,
ay nabibigyan kami ng Grand Monaco ng pagkakataon, kami ay may pag-asang umunlad pa. Ang pag-unlad ng mga proyektong pabahay ay dahil sa kalidad na pagbuo nito. Ang pinakamahalaga po dito sa paggagawa namin ng bahay na ito, sa pundasyon pa lang, dumadaan na kami sa masusing supervision. Yung aming project engineer, dadaan niya sa approval niya kung pwede na ba kami bumuhos ng pundasyon. Yung bang compaction ng lupa, ayos na. Yung bang bakal, tama na. Tumutupad tayo sa batas. Ginagawa natin yung tamang paggawa. Ang madalas sinasabi ng aming presidente, na si Engineer Reynaldo Carpio, na magtanim tayo ng magandang buto para tayo ay aani ng maganda rin bunga. Ang magandang bunga ng lahat ng kanilang pagsisikap ay ang katiyakan ng tuloy-tuloy na hanap buhay sa patuloy na paglago ng Grand Monaco sa kanyang ika-25 taong anibersaryo. Years na akong nagtatrabaho sa Grand Monaco bilang karpintero. At kami masaya pagkat hanggang ngayon ay naggumagawa pa kami ng bahay. Ito ang binigay ko sa aking pamilya. Habang nagkakabit kami ng tiles, kailangan namin pulido yung trabaho namin. Sa pagpipinta, ginagawa namin inspirasyon ng aming mga pamilya. Dahil sa kanila, nawawala yung pagod namin. Ang kinikita ko sa pagpipinta ng mga bahay ay tinutulong ko sa aking mga magulang. Maganda, masaya kasi nakita mo yung pinaghirapan mo na buo na yung bahay. Sa ika-20 taong anibersaryo ng Grand Monaco, ipinagdiwang din ni Engineer Ray Carpio ang kanyang ika-50 taong kaarawan. Ginawaran rin siya ng mga parangal bilang matagumpay na real estate developer sa ating bansa. At mula noong taong 2010 hanggang sa kasalukuyan, siya ang pangulo ng chapter dito sa Pilipinas ng International Real Estate Federation o FIABC na nakabase sa Paris, France, na kung saan mahigit sa 60 bansa ang miyembro nito. At sa ika-25 taong anibersaryo ng Grand Monaco, may abot kayang halaga ng pabahay na para sa kanilang mga empleyado. Mahirap kasi yung gawa tayo ng bahay tapos yung sarili mong empleyado, walang bahay. Diba? Kaya dapat yung mismong sarili mong bakuran, kailangan unahin mo muna na iayos. Marami sa mga empleyado namin dito, from the start, nandito na . So makikita mo doon na kung gaano kagaling or na mag-manage or makipagrelasyon yung management among its employees. Ang isa pang pangarap ko is pati yung mga anak-anak nila. Gusto ko mabigyan din ng mga scholarship para masiguro natin yung maganda nilang kinabukasan. Maraming salamat, Boss Ray. Dahil sa loob ng 25 taon, napakalaki po ng pagbabago ng aming buhay. Kung wala ka, Boss, wala rin kami. Dahil nandiyan ka, napakasaya namin. Sa mga empleyado namin na sumusuporta sa amin mula noon hanggang ngayon, ay nagpapasalamat ako. Sama-sama tayo sa ating tagumpay, sa ating pabahay.
Ang Grand Monaco, layunin nito ay patuloy na gumawa ng mga dekalidad na mga pabahay. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga OFW, na almost 70% yan ang ating market. Binibigyan natin ng halaga yung kanilang pinaghirapan, hard-earned money na they deserve, no, to have a decent house, no. Happy 25 years sa ating Grand Monaco. Tuloy-tuloy ang ating pag-asenso. Thank you very much, Mr. President. Mabuhay po tayong lahat. After 25 years, next time, 50 years. Walang iba ang sagot sa mga pangarap mo dahil sa Grand Monaco. Matutupad na ang iyong pinaka-inaasam-asam. Magaan sa bulsa, di ka na mahihirapan pa. Grand Monaco, dekalidad na pabahay para sa pamilya na ating inaalayan ng tagumpay.